na pinagdadaanan mo. Kasi tao ka eh, bigla ka nang hina. Tapos nawala po yung pananampalataya mo sa Panginoon. Wala lalong nangyari. Amen po ba? Pero the fact na nagpapatuloy tayo sa Panginoon, in spite of all discouragement, in spite of all fears, may ginagawa si God. Amen po. Second point, God encourages us to face our fears. Third point, let us read all together. 1, 2, 3, go. God gives us Truly trust Him. simple question. When we face challenges, when we face difficulties, when we face temptation, when I say temptation, it could be general. Pero I'd like to be specific. Temptation can be what? Flesh, money, famous, business. Ano yung mga personal life nyo na pinagkakabalan nyo sa buhay nyo? Subukan yung, yun ang gawin yung Diyos. Huwag kayong magtiwala kay God. Sa tingin nyo, may experience nyo yung true victory. Yung totoong tagumpay. Let's say, mayaman ka, mayaman ang pamilya mo. Hindi mo kailangan magtrabaho like Manny Pacquiao. Yung mga anak nila, like Chris Aquino. Mga anak nila, kailangan mo ba magtrabaho? Pwede. Pero hirap ba sila sa pera? Hindi. Pero wala si God sa life nila, just say. Wala si God sa buhay nila. May victory ba talaga? Okay, they could say, parang sa kanila victory because they have money. They have fame. They have power. They have property. Pero kung ganon, ang motivation mo, yung tinatawag na material things versus kay God, wala kang victory. Kung mas matimbang sa'yo, teka, Sunday na pero marami na akong lalaban. Marami akong gagawin. Tsaka na yung kay God. Kahit natapos mo yung labahin mo, kahit natapos mo yung negosyo mo, kahit natapos mo yung gawain mo sa trabaho, kahit natapos mo yung mga ititinda mo bilang negosyo, kahit sigurado kami mababayad sa'yo, pero hindi sentro si God sa buhay mo, wala kang victory. Agree? Disagree? We can say, I have a lot. Puno ang rep, may pera ako, marami magbabayad sa Gcash ko kasi may negosyo ako. Pero hindi ka marunong mag-tithes, wala kang victory. Amen? I'm not saying, hindi ko po sinasabi para sa kasama po ako. It's for us. Kahit anong tagumpay ang meron ka sa buhay mo. Pero si God, option sa buhay mo. When I say option, kung kailan kailangan mo lang siya. Kung kailan naaalala mo lang siya kasi may nararamdaman ka, kasi matindi ang pinagdaanan mo, kasi matindi ang nararanasan mo sa buhay. Option lang si God sa'yo. Wala kang victory. Pero let's go back doon sa buhay ni Gideon. That time, nung na-confirm na ni Gideon na ipagtatagumpay sila ng Panginoon laban sa mga Midianites, Amalekites, at lahat ng mga sumakop sa kanila, anong nangyari sa last part? Anong nangyari sa last part? Pinalabutan ng 300 men. Yung buong camp na libo-libo ng mga Midianites. At sabay-sabay silang nagano daw? Matatawa ka kung babasahin mo talaga eh. Sabay-sabay silang Hindi, may bago nangyari yun. Anong ginawa ng 300 men? Bakit nagkagulo-gulo yung libo-libong Midianites? Pinatunog nila ang trompeta, nagbasag ng jar or pitcher, and then hawak-hawak nila yung lampara. And then, what happened? They cried, they shouted, and then what? They killed each other, and some of them, they fled. Pero, based on the story, nasakop sila ng 300 men of Israel. Could you imagine? Sinakop sila, gamit lang, ang alin? Trumpeta. Ano ba? Kung paso.
babasagin tapos sulo. Ngayon, question. Dahil ba sa mga bagay na yon na ginamit ng Israel, mga Israelita, yung 300 men na hawak-hawak nila na binigay ni Gideon, dahil ba doon kaya nagkagulo yung mga Midianites? Kung bakit na-capture ng Israel ng 300 men yung mga taong ito? Dahil ba doon sa jar, sa trumpeta, or doon sa, pati sa sulo na meron sila? What's your answer? It is the power of God. Pero kung ikaw ay wide reader ka, kung babasahin mo, matatawa kayo, mapapangiti ka. Because it's not normal. Imagine mo, libo-libong kalaban, ano yung mga hawak nila? Mga matikinig sandata yun. Pero ang hawak ng kalaban ng yung mga bida, ano hawak nila? 300. Jars, trumpet, yung torch, yung sulo, yung apoy. Minsan makikita mo, kahit sa simpleng bagay, kayang gamitin ng Diyos para babaksakin ng malalakas. Question. In yourself, dumating ba sa buhay mo, prideful ka? Mataas ba ang ere mo, kapatid? Tandaan mo, sabi ng Panginoon, dito lang sa kwentong ito, pero kung may time pa ako, maraming verse na magsasabi, lahat na nagmamata sa Panginoon, ibabaksak mo. Pero dito lang sa kwento, makikita na natin yung kapangyarihan ng Diyos. God used ordinary people and God used ordinary things to shame the powerful man. Question. Prideful ka ba? Mayabang ka ba? Mapagmataas ka ba? Kukit magaling ka sa ganitong bagay, feeling mo ikaw na ang star, and ay kakalimutan mo na ang talent na meron ka, hindi yan basta nasa iyo nung ipinanganak ka. Binigay ni God yan. Kung anong possession ng meron ka, kung anong kayamanan o kabuhayan ng meron ka, hindi yan dahil sa sarili nating talino, galing, o sipag. Dahil yan, dahil meron kang Diyos na nagbibigay. God gives us victory when we truly trust Him. Tanong, kapatid, patuloy, totoo ba na nagtitiwala tayo sa Panginoon? Sa tuwing nagigipit ka, sa tuwing nahihirapan ka, sa tuwing napapagod ka, sa tuwing feeling mo wala ka ng ligtas, wala nang option, totoo ba na nagtitiwala ka sa Panginoon? Only God can see your heart. Only God can see your heart. Next slide. Now let's go. Let's forward sa highlights. Reliance over numbers. Doon sa kwento, hinighlight ng Panginoon kay Gideon. Hindi mo kailangan magtiwala sa libo-libong tao para masakop mo yung mga Midianites. Kundi sinasabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Rely on me. Depend on me. Mga kapatid, ano ang pinagdadaanan natin sa buhay? Nagdumidepende ka ba sa sarili mo lang galing? Sa sarili mo lang lakas? Sabi sa 2 Corinthians 12:9, let us read all together. Ready? Go. But he said to me, my grace is sufficient for me, for power is made perfect in weakness. I would rather boast of the power of Christ. I do believe, dwelling. yung panahon na si Gideon nasa panahon ng pagsubok. Yung mga panahong nahihirapan si Gideon, bilang isang tao, bilang isang lingkod ng Panginoon, nakaranas din siya. Kaya ko ba? Totoo ba, Lord, sasamahan mo ko? But God answered. Sa panahon nahihirapan tayo, yung grasya ng Panginoon
sapat na. God will deliver us when we truly trust in Him. Rely on God. Do not depend on yourself. Next slide. Apostle Paul explains that human limitations are the perfect setting for divine strength to work, directly opposing the idea that you need more to succeed. Agree? Next slide. Courage despite fear. According to Joshua 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Sometimes, ako personal sa buhay ko. And this is the time, sasabihin ko sa mga taga-Tandelsora. Minsan dumadating sa point namin, sa buhay namin, Esther. Minsan sa sariling language namin, minsan pabiro, karapat dapat ba tayo? Na paglingkuran yung mga taga-Tandelsora. Minsan ganyan kami mag-usap. In a loving way, na medyo funny. I know myself. Lord, karapat dapat ba ako na paglingkuran yung mga tao ito? But you know, every time na naririnig na sumasagi sa isip ko, nire-remind ako ng Panginoon, wala naman talagang karapat-dapat kahit sino. Because no one is righteous. Nagiging karapat-dapat lang ikaw at ako dahil sa katuwiran ng Panginoon. It is because of the righteousness of God and not our own righteousness. Amen? Courage despite fear. Next slide, please. The strength required was not based on Joshua's own abilities, but on the assurance that the Lord your God is with you wherever you go. Amen? Kung totoo sa inyo yan, palakpakan nyo ang Panginoon. The Lord will go wherever we go. Kung totoo ang Panginoon sa buhay natin. Whatever na naranasan natin sa buhay. Totoo, minsan talaga, nandun tayo sa peak na parang gusto ko nang bumitaw eh. Kasi parang, Lord, ang dumi ko, Lord, sa harapan mo. Hindi ako karapat dapat sa iyo, Lord. Katatapos ko lang mag-pray, Lord, pero ito naman, Lord, nagkakasala na naman ako, Lord. Ang prayer natin minsan, Lord, you know my weakness, Lord. Mahina pa ako sa mga babae, Lord. Ilayo mo po ako sa kanila, Lord. In Jesus' name. Tapos pag dilat ang mata mo, dumaan yung crush mo, ang palda agad dito. Lord, sabi ko, ilayo mo ako, Lord. Pero bakit hindi na nilalapit? Just kidding aside. Pero sa mga part ng life natin, minsan nangyayari yan. May pinagpipray ka na, Lord, ilayo mo ako. Pero talaga susubukin ka, lumalapit eh. Eh, ikaw naman dahil lumalapit ka rin. Ayan na, nagkalapitan tuloy. Eh, di nagkasama na. Again, sabi dito, wherever we go, God's presence is always with us. When we truly trust in Him. Next slide, please. Obedience brings victory. According to Deuteronomy 28, verses 1 and 2, let us read all together. 1, 2, 3, go. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Obedience brings victory. Agree po ba kayo? This is what happened to Gideon. Nung nag-obey siya sa instruction ng Panginoon, the Lord gives him a victory. Amen? Pero minsan tayong mananampalataya sa buhay natin, aminin man natin o hindi, minsan gusto lang natin ng victory. Minsan gusto lang natin ang tinatawag natin na blessing. Pero yung unahin natin sa Panginoon, minsan questionable. Nangyayari? Hindi. Nangyayari sa buhay natin.
Minsan, papiliin ka. Parang ganito, no? Let me give you an example, no? Real scenario sa buhay ng isang tao. Kapag ito na lang ang pera mo, o sige, simplihan na lang natin. Kapag ito na lang yung bigas mo, 2 gatang na lang. 2 gatang na lang. Tapos may 2 tuyo pa. Let's just say, gano'n na lang yung pagkain na meron ka. Tapos, may lalapit sa'yo. Mas matindi pa yung gutom. To be honest, what is your initial response? Bibigay? Or sasabihin mo, wala talaga kami. Minsan pag pinanghihingi sa atin ng mamalimos, Kuya, piso lang po. Hindi, wala talaga akong barya. Pero yung bag, kumakalansing. Nangyari ba yan sa kalsada kapag may nanghihingi ng mga bata? Minsan, to be honest, yung nag-ride ako, bumaksak ng luha ko, merong bata, nagtitinda ng sampagita. At ang oras niyan, siguro 10:30 or 11 na siguro ng gabi. Doon, sa malapit sa Tandansora, sa Mindanao, Visayas ba yun? Congressional Papunta na sana ako ng Mindanao pa uwi. Di ba malaging traffic dyan? Huminto ako, full stop. Merong isang bata. Siguro gutom na siya. Lumapit sa akin, sabi sa akin ganito, hindi ko na siya Siyempre, pag pinansin mo yun, talaga nalapitan ka, di ba? Siyempre tayo, dahil ayaw natin main yan, ignore tayo konti, di ba? Lumalapit, di ba? Umami na kayo. Pag may tumakatok sa jeep niya, may palapit pala na. Sipol kayo siya, wala kayo nakikita, di ba? So ako, yung palapit na siya, hindi ko siya pinansin. Ganyan lang ako. Gagano'n ako cellphone. So, lumapit siya, sabi niya sa akin, Kuya, bili ka na lang to kasi talagang wala na akong gusto ko nang kumain, so gusto ko nang buwi. Alam mo ginawa ko? Nag-guilty ako dapat hindi ko pala ginawa. Sabi ko sa kanya, teka, titinan ko ay wala pala pero may barya talaga ako, wala talaga. Alam mo ginawa ng bata, bili ka na kuya, pinagpagsarapan ko yung tawag dyan. Sampagita. Nagsabugan. Tapos yung mga kasama kong rider, nagtawanan pa. Alam nung ganyan sa bata, umiyak. Sa harapan ko, sabi niyo, paano ito, wala na akong ibibigay sa nanay ko, umiyak. Saktong nag-green. Tatakbo ka hindi. Nag-green na Pag nag-stay ako, nabubusinaan ako ng mga nasa likod. Tapos yung bata, umiiyak, paalis. So, umalis na lang din ako. Pero hindi ko siya nabigyan, pero guilty ako. Umiyak yung bata, first time ko yun. Dapat pala binigyan ko na lang pala. Eh, dami ko talagang barya. Kasi feeling ko that time, parang may ini-scam niya ako. Yun ang feeling ko that time. Yung, di ba may mga ganyan na, yung parang, ang tawag dyan ba, yung parang modus na pabibentay ng ganyan, mga konting tulong lang po. Pero hindi naman talaga sa nila pupunta. Tapos pang-blackmail lang. O pang-blackmail. Pero let's just say, hindi naman siguro lahat. Baka siguro isa yun sa mga tao na hindi naman lahat na talaga nangangailangan ng tulong tapos ginanin ko. Imagine, sometimes we ask God's blessing. Pero hindi natin minsan sinusuklian ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Obedience brings victory. Let us remember that. Next slide. God promised blessings, including being set above nations, prosperity in daily work, and victory over enemies. Sa mga tao na naghahanap buhay. Kapag inuuna natin ang Panginoon, kahit sa panahon kailangan mong gawin para magkapera, pero pinili mong unahin ang Panginoon, sabihin na natin na inuna mo ang Panginoon, tapos wala talagang dumating na pera sa iyo. Do you think si God papayag na walang ibibigay o hindi ka gagantihan ng kabutihan ng Diyos? Do you think? No. Sabihin natin na meron kang kausap na tao na magkakapera ka doon, pero inuna mo si God, tapos nawala yun. Nag-cancel yung anumang transaction na meron kayo. Do you think papayag si God na magkaroon siya ng utang na loob sa'yo? God will not do that. Hindi papayag si God. Instead, ang prinsipyo ng Panginoon, at the end of the day, paglubog ng araw, ang tao pa rin na laging may utang na loob sa Panginoon. Amen? Pag-usapan lang yung hininga. Tanggalin sa'yo ng Panginoon yan. Tingnan ko lang kung hindi ka mang-isay dyan. Who is
is the owner of air? God. Who is the owner of your life? Who is the owner of your strength? Who is the owner of your resources? Who is the owner of your everything? Lahat pa ng meron ka,